Welcome, welcome, welcome po at isang maulang linggo sa ating lahat. Sana po kayo ay masaya at malakas at kasama ang inyong pamilya. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapag-live po tayo ngayong linggo. Welcome po sa lahat. Umpisahan po natin. Tatapayan, pelas ng sinangaran ng panikha sa yaman, kagandahan. Kahit may ibang wika, nagpupulot at nagkaisa sa pag-aalay ng papuri sa Diyos Ama. Sa Pampanga sila'y umaawit, sa Ilocania sila may nagsasabi, umay kayong dagawang tayo'y purihin mo ang Diyos ng Pilipinas, isigaw mo ang kadakilaan ng pangalan niya. Bawat Pilipino'y nagsama-sama, anumang wika o kulay, lahat ay magtugay. O bayan ko, Pilipinas, purihin mo siya. Panawin ay huwag kalimutan, lagi ang pasalamatan sapagkat ang pag-ibig niya sa atin walang hanggan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, karagahan niya ating isigaw. Kaya't bawat isa ay sumama, tayo na sa bigla ng mga Bicolano. Umauli ang Diyos, di rin naman mahuli ang mga Bisaya. Sigaw nila'y magalay kung tao ang Diyos. Purihin mo ang Diyos ng Pilipinas, isigaw mo ang kadakilaan ng pangalan niya. Bawat Pilipino'y magsama-sama, anumang wika o kulay, lahat ay magpugay. O bayan kong Pilipinas, purihin mo siya. Purihin mo ang Diyos sa Pilipinas, isigaw mo ang kadakilaan ng pangalan niya. Bawat Pilipino magsama-sama, anumang wika o kulay, lahat ay magpugay. O bayan kong Pilipinas, purihin mo siya. Purihin mo siya. To God be the glory po. Purihin ang Diyos o Pilipinas by Miss Giray. Yan po ay isang kanta na nanalo po doon sa ASOP. Kung gusto nyo po sundan sa YouTube, sundan po natin sa ASOP, Wish or UNTV. Paki-like po at
pakishare or subscribe na rin po sa kanilang channel. Suporta na rin po dahil sa kanilang programa na sila ay nakakapaggawa ng isang mga kanta or maraming kanta na alay po sa Panginoon. Sana po ay nakapagbigay ng kasiglahan, panibagong lakas sa ating lahat. Ang awit na ito, talagang purihin po ang Diyos o Pilipinas. Balikan ko lang po, ang sa unang araw ng aking Facebook Live ay patungkol po ito sa Pilipinas. Kung inyo pong napapansin, yung kaban na binigay ng Diyos sa Israel para lalagyan ng mga kasulatan ay meron po doon dalawang bantay na kirubin or anghel. Yun po ay isang bagay na by coincidence po nagre-represent din po sa ating bansang Pilipinas. Yes po, yun po yung Luzon. Kung tingnan po ninyo, yun po, at ang Mindanao po, archipelago ay dalawa po iyong bantay. Amen po, salamat sa Diyos. Ganon po katindi ang Pilipinas. Again, hindi lang po iyon hugis kamay, hugis piramid na may mata, kundi dalawang bantay pa po. Siya po yung nakikita natin ngayon sa Luneta. Ano po iyon? Yung dalawang kalabaw. Meron pa nga nagsabi sa akin minsan yan, dahil napupost ko iyan palagi sa Facebook, ang sabi, hindi iyan kalabaw, kundi iyan ay tamaraw. Hinamon ko po siya, nasabi ko mag-live po, mag-usap tayo ng live. At you defend your stand na sinasabi mo na yun po ay tamaraw, kasi ang sinabi ko doon, karabaw or kalabaw po. Yan po ang simbolismo ng Pilipinas, dalawa pong bantay, at siya po nagaya din sa Israel, meron din pong dalawa na binabantayan ang kaban. Yan po ang pinagawa kay Moses. Amen po. Talagang nakakatuwa ang meron sa Pilipinas po. Hindi lang hugis kamay, hindi lang siya pyramid, kundi meron pang dalawang bantay po. Tingnan nyo lang po sa mapa. The better, the best po kung inyong tingnan. Sana po nabuksan ang inyong mata sa mga bagay-bagay na hindi pa po napag-uusapan or napag-usapan man. Pero papasalamat po ako sa isang kaibigan ko, Sir De La Cruz, Sir Archie, Sir, maraming salamat po. Dahil po sa tanong ninyo, nung doon tayo sa Pier 13, inverted po yung Mindanao, inverted Archangel, ang sabi mo po, or Cherubim, inverted po. Nung binaliktad ko, tinignan ko pa po yung Mindanao. Totoo nga po. Kaya nga po nakikita natin yan sa isang pelikula. By coincidence, yung tinatawag na Hellboy, yung putol yung sungay. Yan po, nagre-represent ng Mindanao. Tingnan nyo po. Kaso lang hindi po nakasarado po yung kanyang bibig tsaka yung pakpak niya sa likod. Nakikita po, pag binaliktad nyo yung Mindanao, makikita nyo po yung isang inverted na entity or being. Dalawa po iyan. Yung Luzon naman, yan po yung Manila Bay, yan po yung mata. Yung Zambales po, yan po yung noo. At by coincidence, nandun po yung base ng Kano sa Zambales, sa Subic, Zambales. Tapos yung sungay niya, papunta na po sa taas. Tapos yung pinakaulo po, yan po yung Luzon. Connected po doon sa Taiwan. At yung Mindoro po ay isang parang takip sa kanyang bibig na sumigaw siya. Pag sigaw niya, tumagos po doon sa Mindoro, na siya naman pong naging Palawan. Yun po yung tabak na galing sa kanyang bibig nung sumigaw siya. Tingnan nyo na lang po sa mapa, at talagang nakakamangha at nakakataba ng puso ng ating bansang Pilipinas po ay hindi lamang, again, pyramid, kamay, kundi meron pa po dalawang bantay na siya rin pong simbolismo sa Israel. Sir Archie, Sir, salamat po kasi nung time na nag-usap tayo sa pier, sinabi ko po sa inyo na ang Pilipinas po ay hugis kamay. Natuwa nga si Sir dahil ang sagot ni Sir sa akin, naku, matagal na yan. Tingnan mo, dalawang bantayan. Nung tinignan, binasa ko, nabuksan yung mata ko. Talaga nga, yun nga yung dalawang bagay sa Luneta. Yan po yung dalawang kalabaw. Siya din po ang simbolismo ng ating bansang Pilipinas na pinagpala po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos kay Brad Eli, kay Brad Daniel. Salamat po sa Diyos, sa ating Panginoon at sa Espiritu Santo po ng ating bansang Pilipinas ay siya din pong sinasabi sa Biblia. Napakarami po. Kung susundan nyo po ang programa ni Brad Daniel or Brad Eli at Brad Daniel, yan po yung itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot.
nakasaad po doon ang bansang Pilipinas. Lahat po iyan ay culmination sa isang napakalaking event. Yan po ang katotohanan na hindi po maiiwasan ng kahit sino man, kahit ako itanggi ko man, ay talaga pong nandyan po ngayon. Nag-i-exist po. Tingnan nyo na lang po sa mapa. Again, the best po kung saliksikin po ninyo. Maraming salamat po sa mga nag-views, sa mga previous ko na mga live. Kung meron mang nagka-problema kasi may mga problems dito sa Facebook live kaya naputol po. So sa ngayon po, babalik po ako doon sa aking sadya. Bakit ako nag-live po ulit? Ito po ang aking surprise sa inyo. Letter po ito from the office of the President nung time ni Tatay Digong. Sir, salamat ng marami, sir. Na in-acknowledge niyo po ang aking letter na pinadala sa inyo para po makatulong sa ating pamahalaan at sa ating bansa. Sir, maraming salamat po. Talagang nakakataba ng puso. Ito po ay letter galing from the office of the President. Ito po, papakita ko sa inyo. Hindi naman po babasahin ko po yung content. Hindi naman po ako nag-complaint doon. Nagbigay po ako ng idea kay Sir doon sa Presidential Complaint Center dahil sabi ko wala naman akong complaint. Gusto ko lang magbigay po ng idea. Yun po, sinulat ko pong 3 bagay na iyon. Ngayon, bumalik po sa akin yung letter ng acknowledgement. Ano po ito? Office of the President, Malacanang, Manila, dated 6 March 2018. Mr. Jesus C. Sukgang Jr. Dear Mr. Sukgang, this is to acknowledge receipt of your letter dated 13 February 2018 addressed to the center. Your meaningful comments, suggestions are highly appreciated and we look forward to your continued support for the various development efforts of our government. With much esteem and cordial regards, very truly yours, Asek Jaime Lagunyo Mabilin, Head of Office. Yan po ang isa sa mga bagay na atin pong na-achieve na hindi ko po inaasahan or hinihingan man ng kapalit. Sir, alam ko sir na sa pagsubok kayo ngayon sir, pati ang inyong pamilya sir, nakikiisa po ako sa inyo. The prayers of the Filipino people are sana po ma-heal po yung ating bansa. We could get back na mag-unite po tayo. Kung ano man po ang dapat i-patch up, sana po maayos po ito para sa bansang Pilipinas po. Sir, talagang salamat ng marami po. Hindi ko po kayo makakalimutan sir sa letter of acknowledgement na ito. Talaga pong natutuwa ako. Kailangan ko po i-share kasi parang sasabog po ako pagka hindi ko po ito masabi at hindi ko po parang masabi kong kasalanan ko na hindi ko po masabi sa madla yung isang bagay na ito kasi ito po ay isang hindi ko inaasahang achievement at acknowledgement po sa inyong mabuting opisina. Salamat po ng marami sir at ngayong puntahan ko po ang aking gustong i-share sa inyo. May tanong po muna ako sa inyo. Ano po sa English ang kanan? Right.
Yes, right po. May bibigay po ako sa inyo na matagal ng panahon o para sa iba ay ginagamit din nila, ay sana makatulong din po sa karamihang gustong magtuklas pa ng mga bagay na simple lang pero nakakapagpatalas ng isip. Ano po ito? Sa English po yung kanan is right. Pag nagsuot po kayo ng damit, umpisahan nyo po sa kanan, right. Short, underwear, pants, socks, shoes, umpisahan nyo po sa right. Labas-pasok ng pinto, right hand and right foot. Akyat baba ng hagdan, right hand and right foot po tayo. Bakit po? This is a constant reminder to start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand. Constant reminder po sa paggawa ng mabuti or tama sa araw-araw po. Pag nagising ka, umpisahan mo sa kanang paa, kanang kamay, manalangin ka, pagpasalamat ka sa Diyos, yun po ay constant reminder. Labas-pasok ng pinto, mag-toothbrush ka, maligo ka, umpisahan mo lagi sa kanan. Kasi sa tao po ay meron pong tinatawag na sangkap ng pagkalimot. Opo, may sangkap po ng pagkalimot sa mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. Kasi dahil sa tagal na ng panahon, ako po ay 50, naranasan ko din po na magkaroon ng pagkalimot nung matagal na panahon na, at minsan po dumadating po iyan dahil po tayo ay kumbaga yung health natin, pag may edad ka na, iba na talaga. Yung sabi nila, we cannot do away with the age. So, ito po ang kanan. Paano po? Bakit? Meron po akong isi-share pa sa inyo nung ito po ay mga anecdotes o kwento regarding sa isang kasaysayan na isang historian. Pumunta po siya sa isang lugar dito sa Pilipinas. Kwento lang po ito para lang po ma-emphasize ko o ma-share yung isang bagay na start with the day right, start with your right hand and right foot. Pumunta siya sa isang, patuloy ko po, pupunta siya sa isang lugar, dala-dala niya po ang datos ng mga kasaysayan regarding po sa kanyang hinahanap. At doon sa isang lugar, in particular, tinanong niya yung mga tao na alam niya na yung edad nung panahon ng World War II ay umiiral na doon sa lugar na yon. At tinanong nga niya ang isang tao, may nakita ka ba dyan eroplano ng Hapon at ng kano na naglaban? May sumagot po, opo, nakita ko. Doon po banda bumagsak. Doon po banda bumagsak. Ano po ang ibig sabihin? Kasi sa paggawa po ng bagay na do things right or start with your right, na constant reminder, nasa sharpen po yung ating memory. Ano naman po ang relation? Bakit po napunta tayo doon sa kwento? Ano po ba ang relevance na yon? Sa procedure po na ating ibinahagi sa inyo ay makakapagturo po iyan ng karanasan araw-araw sa ating buhay. At yan po ang relation doon sa kwento na iyon. Na dahil sa karanasan, makalipas man ang mahabang panahon, hindi po pwedeng mawala at hindi po pwedeng manakaw sa inyo dahil dinanas nyo po iyan, nakahuguhit po doon sa loob ng ating utak, sa ating sarili. Talaga pong, bakit ko hinahalimbawa ang kwento na iyon? Dahil pag ginawa nyo po yung procedure na pagsuot ng damit, sapatos, medyas, uniform, everything ay nakakapag-sharpen po ng ating kaisipan. Ito po ang isang bagay na gusto ko rin pong i-share sa inyo pong pakinggan. I hope our work here meets with your approval. Training is useful, but there is no substitute for experience. Correct. There is no substitute for experience. Saan ko po ito kinuha? Ito po ay sa James Bond, titled From Russia with Love. Yung inspector ng Russian KGB bumisita sa isang training center at nagkuha siya ng isang spy. At ang kanyang pinili ay talagang eksperyensyado. Kasi po, ganun po kalaga ang experience. Hindi po iyan mananakaw sa inyo. Kasi meron tayong karanasan, matagal ng panahon, hindi natin makakalimutan. At yan po ang connection ng aking
procedure na isiniyar sa inyo na sana po ay makatulong po sa inyo sa pamamaraan na nais ninyong gamitin at sa anumang oras na inyong gamitin. Again po, start the day right. Start with your right hand, your right foot. Constant reminder po, it will sharpen your memory. At meron pa po, kung naalala nyo po yung isang pelikula na Schindler's List, si Oscar Schindler, opo, siya po ay nagligtas ng mahigit sa libong mga Hudyo na papatayin doon sa Auschwitz, doon sa Germany nung panahong World War II. Meron po siyang isang maliit na notebook. Doon po sa isang maliit na notebook, sinusulat niya ang mga detalyeng bagay na kanyang gagawin o nagawa sa araw na iyan. Yan din po ay makakatulong sa atin sa pagpapaalala para ma-sharpen din po ang ating memory. Katumbas po iyan ng mga bulletin board, mga announces na nakadikit sa mga dingding. Yan po ay talagang nakakatulong po sa pagsasharpen ng ating mga memory. Pero kailangan din po natin ng kumain at iwas po tayo sa alak, sa sigarilyo at sa mga matatamis na mga pagkain na sobra po baka tayo ay makalimot dahil po sa epekto ng sugar. Dahil sa nakitaan po yan sa ibang mga research na ang sugar po ay may epektong hindi maganda rin sa utak pag sobra. Tama lang, okay. Ingat po tayong lahat at sana po pagpalain kayo, pagpalain tayo at sana po ito ay magpatuloy pa para makapagbahagi pa tayo ng ibang mga ideya. Hindi ko na po dadagdagan, sa sunod na lang siguro na ating pagkikita ay ibibigay ko po ang iba pang bagay para paano mag-sharpen ng ating memory. Again, salamat po sa Diyos. Sana po ay malakas kayo, masaya kayo kasama ang inyong mga pamilya, inyong magulang, at kung nag-iisa kayo, masaya kayo sa Panginoon. Maraming salamat po. God bless in Christ. Magandang gabi. Happy Sunday. Amen.